Greetings smartwatch fans! Babalikan ulit natin ang Huawei Band 10. And this time, i-compare natin ang Huawei Band 10 with the Huawei Band 9. So, titingnan natin kung meron bang pagkakaiba. Worth ba mag-upgrade sa mayroong mga Huawei Band 9? Okay bang mag-upgrade sa Huawei Band 10? Ano nga ba yung pinagkaiba ng design? Kasama na rin yung sa specs. And of course, tingnan natin yung menu. Okay, meron bang addition sa Huawei Band 10 na wala sa Huawei Band 9? Or meron ba sa Huawei Band 9 na pagdating sa Huawei Band 10, tinanggal na? Okay, so titingnan natin yan, i-check natin. Ko-compare natin yung dalawang fitness tracker. So sa mga nagbabalak mag-upgrade, kasi ang Band 10, ito yung pinaka-latest na fitness tracker this 2025, first quarter of 2025 from Huawei. So sa mga nagbabalak mag-upgrade, or gusto nyo lang ng bagong fitness tracker, watch this video and of course subscribe na sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so start tayo, tingnan natin. So sa packaging, kung napapansin nyo, pareho lang. And seems like yung design, the same din. So titingnan natin ang malapitan yung dalawang fitness tracker nito. Dito sa kabila, okay, so parehong gumagamit ng Huawei Health app. So, sa features naman, okay, ultra slim, pareho din, 8.99. Merong automatic adjustable brightness, automatic blood oxygen monitoring, 5 ATM waterproof, pareho din yung sa sports functions, 100 workout modes, and compatible sa Android at iOS. Pareho ding may matagal na battery life at fast charging support. Okay, so ano pa nga ba yung pagkakaiba o pagkakapareho? So may enhanced sleep tracking. So yes, scientific sleep tracking. So meaning, nag-upgrade yung sleep monitoring function. Titingnan natin yan. Merong emotional well-being assistant dito. Sa atin dito sa Huawei Band 9, walang feature. Okay, so far ito yung mga details sa ating packaging ng Huawei Band 9 versus the Huawei Band 10. So tabi natin to. So ito yung fitness tracker natin. So ito yung Huawei Band 10 natin. Flat finish, PC, or plastic yung body frame, polycarbonate. So, meron ding metal nito, premium version, medyo mas mahal nga lang ng at least 300 to 500 pesos. Ito naman sa Huawei Band 9, plastic design pero glossy yung finish. Okay? So, marami nang gas-gas. Okay? But so far, nang bago nating bili ito, napakaganda ng design or ng color. Okay? So, sa size, okay, check natin. So, the same lang yung body frame ng Huawei Band 9 or 10 versus the Huawei Band 9. 43.45 by 24.86 by 8.99. So, the same lang po yung body frame size. So, sa weight naman, parang mas mabigat yata yung sa Huawei Band 10. Pero, titingnan natin yan. Okay. Tanggalin natin yung strap. Okay, 0, 0. So, around 14.02 grams nang walang strap. Ito sa Huawei Band 9. Tingnan natin. Tandaan na, 14.02. Okay. Ito naman, 14.18. So, mas magaan pa yung Huawei Band 10, 14. Again, ayusin natin nga. 0, 0. So, 14, 13.96. So, round off natin sa 14. Ito is 14.14 o 12. So, konti lang naman yung diferensya. Almost the same lang naman. Siguro sa kapal ng case o ng frame ang kakaiba.
Okay, so tingnan natin ng malapitan. So the same lang. Okay. Meron ding curve body frame. Okay, so magtatanong, pwede bang interchangeable yung strap ng 9 at 10? Yes po. So pwede nyong tanggalin, ilipat sa inyong 10. So hindi nyo na kailangang bumili kung meron kayong extra strap. So the same lang. Okay, so sa design again, yan. Sa screen display, palitan nga natin to. Hanap tayo ng watch face na magkapareho. Yan. Meron ba dito to? Tingnan natin. Long press din. Yun. So sa screen display, the same 1.47-inch AMOLED screen na merong 194 by 368 pixel resolution. 282 pixel per inch. So walang pagkakaiba. Sa border, ganun din. Black border. Sa brightness, the same din. So walang pinagbago when it comes sa screen display. Sa frame, color lang pagkakaiba at yung finish. Flat, ito glossy. Merong metal version ito, yung sa 10. Okay? Pero sa 9, it's all plastic lang yung meron. Okay? So ito yung 10, ito yung 9. So minsan mahirap i-distinguish. Okay? Sa finish na lang nagkakaiba. Okay? So lagyan natin yung strap. So sa thickness, the same lang po. Okay? So walang pinagkaiba sa kapal. Sa weight, minimal lang. Sa strap, the same strap din. So, okay lang na magkaiba. Okay, so tingnan natin ano nga ba yung pagkakaiba sa features na loaded sa bawat fitness tracker. So, sa menus, titingnan natin the same UI. Okay? Sa baba, may notifications tayo. The same din. Sa kabila, cards or widgets. So, the same lang. Okay? So, sa sports, pareho din 100 plus sports functions. Based sa promotional image ng Huawei Band 10, so, nag-improve yung sleep monitoring compared sa Huawei Band 9. Okay? So, the same UI. Punta tayo dito sa main menu. Press yung power button. Okay, isa-isahin natin. Workout. So, meron din. Workout records. Workout status. Meron din. Activity records. Pareho lang. Sleep monitoring. May heart rate. Ito, may emotional well-being tayo dito. So, wala yung sa Huawei Band 9. Okay. So, may record tayo dito ng ating emotional well-being. Pero parehong may heart rate. So, the same style, the same UI. So, may pulse wave arrhythmia analysis, may blood oxygen monitoring, breathing exercises. Ito, yung sa stress dito, sa Huawei Band 9, naging emotional well-being na sa ating Huawei Band 10. Pero the same pa rin, merong breathing exercises, may notification, music, meron ding weather report, calendar, meron din alarm, timer, stopwatch, flashlight, find phone at settings. And may support ito, may support sa GCash. Pero hanggang wala pa rin, wala pang update. Okay, watch face, custom cards, display and brightness, vibration, do not disturb, sleep mode, pin, notifications, workout settings. Ito may payment dito. Okay, hindi ko lang alam kung merong support sa GCash. So far, Mcash yung lumalabas dito. Okay, pero try natin, tingnan natin. So workout settings. Okay, HR broadcast. So parehong merong workout, settings, system updates, and about. Okay, so kung napapansin nyo, meron tong payment, kaya lang hindi ko alam kung may support sa GCash. Ito,
So far, wala pang update for the payment, pero based on sa promotional image, may support daw sa GCash. So, confirm na pinagkaiba dito sa dalawa. Okay? Yung sa 10, maraming options for the body frame. May plastic at merong aluminum alloy option. Meron ding improved sleep monitoring, and of course, ito, emotional well-being assistant. But when it comes to screen display, pareho lang. Pareho din yung body frame, strap size, and other options. So, ayun. So, mga nagtatanong, ano nga bang pinagkaiba ng Huawei Band 9? Hopefully, nabigyan namin kayo ng insights on the difference between the 10 and 9. So, worth it ba mag-upgrade kung meron na kayong 9? Okay? So, check nyo yung video na to, panoorin nyo ulit, or check nyo yung website ng Huawei. Again, subscribe na for more information about the latest fitness tracker. Subscribe sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Bye!